Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Nag-viral ang kaawa-awang sinapit ng isang babaeng graduating student na mula sa Bulacan. Gabi bago ang kanyang graduation, siya ay binawian ng buhay matapos mahulog sa sinasakyan niyang tricycle. Pero ang tanong nga ng lahat, nahulog ba talaga ang estudyante o siya ay tinulak kaya siya nalaglag sa tricycle? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Florence Lai Manuel Claro, 23 years old o tinatawag ng kanyang pamilya na Fallen. Ipinanganak si Florence ng June 25, 2003. Siya ay mayroong isang kapatid at ang kanilang pamilya ay naninirahan sa Balagtas, Bulacan. Si Florence ay madalas ding tawagin na Barbie doll dahil sa kanyang angking ganda. Bukod doon, siya ay beauty and brains teen. Inilarawan si Florence ng kanyang pamilya bilang responsable, matalino, mabait at masipag na tao. Ayon sa ina ni Florence, pinaghirapan ng kanyang anak ang lahat ng naabot nito sa buhay. Nag-aral si Florence sa Balagtas National Agricultural High School. At noon pa man, palagi nang nag-uuwi ng awards ang dalaga dahil sa kanyang angking katalinuhan. Nang nagkolehiyo na ang dalaga, siya ay kumuha ng kursong Bachelor of Science in Hospitality Management sa Dr. Yangas College. Mataas ang pangarap ni Florence, kaya naman pinag-iigihan niya ang kanyang pag-aaral. Abot kamay na dapat ni Florence na makagraduate. Ngunit ilang oras bago ang kanyang graduation, siya ay binawian ng buhay dahil sa isang aksidente. Subalit para sa pamilya ng graduating student, tila may foul play sa kanyang pagkamatay. January 8, 2026 ng gabi, sumakay ang dalaga sa isang tricycle sa Balagtas, Bulacan. Ang driver ng nasabing tricycle ay kinilalang si Bobby at ang isa pang pasahero sa loob ng tricycle ay ang kapatid niyang si Ronald. Maya-maya pa, narinig nga ng malakas na lagabag ang mga residente bago huminto ang tricycle at bumaba ang driver nito. Ayon sa ulat, hindi agad hinintuan ng driver at ng kasamang pasahero si Florence. Sa kuha nga ng CCTV, marininig na sumigaw pa ang taong nakakita sa pagkakahulog ni Florence. Kinailangan pang habulin ng isa pang tricycle, ang tricycle na sinakyan ng dalaga upang balikan ang kanyang sakay-sakay na graduating student. Dinala muna si Florence sa isang clinic ngunit walang sapat na gamit doon kaya umalis ang tricycle, dala ang dalaga. Subalit, sa halip na isugod nila sa ospital si Florence, pumunta muna ang magkapatid sa Barangay Tanod at tumagal doon ng mahigit 8 minuto. Matapos nito, dinala naman si Florence ng tricycle driver at ng kanyang kapatid sa bahay ng kaanak ni Florence. Kwento ng driver ng tricycle na si Bobby sa mga tanod, kusa umanong tumalon si Florence mula sa loob ng tricycle. Sinabi naman ng kapatid ng driver na kasama sa loob ni Florence na si Ronald na hindi niya napansin ang pagkakahulog ng estudyante dahil siya umano ay napuwing at nagpupunas ng mga mata ng oras na nangyari ang insidente. Sa Facebook post ng driver na si Bobby, iginit niyang wala silang kasalanang magkapatid at handa silang makipagtulungan kung magkakaroon ng investigasyon. Wala ngang pagsidlan ang lungkot at bighati ng pamilya ni Florence dahil sa pagkamatay ng dalaga. At kinabukasan nga July 9, 2026, ang nakatakdang graduation sana ni Florence. Hindi pa man tuluyang nakakapagluksa, dumalo ang pamilya ni Florence sa kanyang dapat na graduation at sila ang tumanggap ng diploma ng estudyante. Batay sa mga opisyal ng ulat ng mga doktor at ng mga pulis, ang naging sanhi ng pagkamatay ni Florence ay severe head trauma o matinding pagkakabagok at pinsala sa ulo. Hindi naman kumbinsido ang pamilya ni Florence na isang aksidente o kusang loob na tumalon ang dalaga palabas ng tricycle. Ayon sa ina ni Florence na si Nelia, walang dahilan para kunin ng kanyang anak ang sarili nitong buhay. Labis nga ang pagdadalamhati ng ina ni Florence dahil sa kabaong humantong ang kanyang anak sa mismong graduation nito. Hindi kumbinsido ang pamilya
ng biktima sa kwento ng magkapatid na sina Bobby at Ronald. Git nila, naniniwala silang may kulang o missing sa kwento ng mga huling taong kasama ni Florence. Ikinuwento naman ng kanyang kapatid kung gaano kabait si Florence bilang ate. Sinabi din ng lalaki na may inihahanda na silang plano para magdiwang matapos ang graduation sana ng dalaga. Ngunit latang ito ay hindi na mangyayari pa. Kaya ganyang kinestyon si Bobby at Ronald kung ano ba talaga ang nangyari kay Florence. Sinabi din ng kapatid ng biktima na may nawawalang detalye sa kwento ng magkapatid, partikular na kung paanong hindi napansin ni Ronald ang pagkakahulog ni Florence sa tricycle. Kwento naman ng tito ni Florence, siya ang nakasaksi ng dalhin ni na Bobby at Ronald ang biktima sa kanilang bahay. Na mga oras na iyon, si Florence ay nakita daw niya umanong nakayuko sa tricycle at mukhang may masamang nangyari. Bumuhos naman ang pakikiramay sa social media para sa pamilya na naulila ni Florence. Hustisya ang sigaw ng mga nagmamahal sa pumanaw na graduating student. Kaduda-duda nga para sa pamilya ng dalaga ang mga naging kilos ng driver ng tricycle na si Bobby. Marami ding mga netizen ang nagdududa sa salaysay ng driver at ng kanyang kapatid. Napag-alaman kasi na ipinost ni Bobby sa Facebook na for sale na ang kanyang tricycle pero agad din niyang binura ang nasabing post. Dahil dito, lalong nagduda ang mga netizen at sinabing bakit daw biglang ibebenta ni Bobby ang kanyang tricycle matapos ang pagkamatay ni Florence. Ayon sa opisyal ng barangay, kung saan dinala si Florence, dinala umano ang biktima doon dahil nakainom daw ito at nakatuyog. Ito daw ang salaysay ni na Bobby at Ronald sa kanila. Sinubukan naman ng opisyal na tapik-tapikin at gisingin si Florence subalit hindi daw tumutugon ang dalaga. Napansin daw nila ang sugat sa ulo ng biktima. At July 17, 2026, nang humingi na ng tulong sa programa ng isang senador ang nanay ng biktimang si Nelia upang makatulong maliwanagan sa pagkamatay ng kanyang anak. Ayon kay Nelia, bandang alas 11 ng gabi nang umalis sa kanilang bahay si Florence at nagchat ito na pupunta siya sa isang mall dahil may susunduin. Wala noon si Nelia sa bahay dahil meron pa itong trabaho. Ngunit labis na raw nagtaka si Nelia dahil makalipas ang kalahating oras ay hindi na ito nagre-reply sa kanyang mga chat. Maya-maya pa tinawagan na si Nelia ng kanyang tiyuhin na unang nakakita sa kalagayan ng kanyang anak. Tanong ng pamilya ni Florence, bakit kung saan-saan pa nagpunta ang tricycle driver imbis na itakbo agad sa ospital ang biktima? Nagsalita naman sa programa ang isa pang witness. Ayon sa babae, nakasalubong daw nila ang tricycle na minamaneho ni Bobby kung saan nakasakay si Florence. Bigla na lamang may kumalabog at paglingon ng witness ay nakita niya na nangingisay na sa gilid ng kalsada ang kaawa-awang biktima, subalit patuloy pa rin ang pagtakbo ng tricycle. 3 beses siya umanong sumigaw bago binalikan ni Bobby si Florence sa kalsada. Kwento naman ni Nelia, naghihilik, matigas na ang katawan at nagluluha nang nakita niya ang itsura ng kanyang anak. Isinugod pa sa ospital si Florence subalit huli na ang lahat. Hindi na siya nakausap pa ng kanyang nanay at tuluyan ng binawian ng buhay ang graduating student. Nakausap naman ng programa ang driver ng tricycle na sinakyan ni Florence. Ayon kay Bobby, wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Florence at iginit niya na tumalon umano ang biktima mula sa kanyang sinasakyan tricycle. Kwento ni Bobby, si Florence ay nakapwesto malapit sa side wheel, nakahawak sa pintuan at hindi nakasandal habang nakasakay sa tricycle. Ayaw daw kasi ni Florence na madikit sa kapatid ni Bobby na si Ronald na nakasakay din sa loob ng sidecar. Inamin din ni Bobby na hindi daw talaga siya namamasada ng araw na iyon dahil may lakad sila ni Ronald papunta sa kanilang kumparing nagtitinda ng darak. At para nga sa host ng programa, napaka-imposible namang hindi nakita agad ni Ronald na nahulog na pala si Florence sa tricycle. Gayong magkatabi lamang sila ng biktima. Kung napansin daw agad ni Ronald na nahulog at tumalsik na si Florence, agad sana niyang nasabihan si Bobby para ihinto ang tricycle. Depensa naman ni Bobby, napuwing daw ang kanyang kapatid kaya hindi nito nakitang nahulog si Florence.
Tinawagan naman sa programa ang hepe ng Balagtas, Bulacan Police Station. Ayon sa senador, napakababaw ng alibay ng driver at kapatid nito. Kahina-hinala rin para sa netizen na basta na lamang nahulog daw si tricycle si Florence kahit hindi naman lubak-lubak ang daan. Teorya ng ilang mga netizen, baka daw may ginagawang masama si Ronald kay Florence kaya napilitan na lamang tumalon ang biktima palabas ng tricycle. May nagsabi din na maaari daw nakaramdam si Florence ng panganib habang nasa loob ng tricycle. Lalo na at hindi naman pala namamasada ang magkapatid ng oras na iyon. Ayon sa hepe, patuloy pa silang nangangalap ng iba pang ebidensya at testigo sa anggulo na may foul play sa pagkamatay ni Florence. Pero tiniyak niyang ina-identify nila bilang person of interest ang magkapatid na Bobby at Ronald. Tanong pa ng senador ng programa kung alam ni na Bobby na babae ang pasahero na sasakay sa tricycle, bakit hindi na lamang pinalipat ni Bobby si Ronald sa driver's side upang mag-back ride na lamang ito sa halip na tabihan ang biktima. Nabunyag din sa programa ang tungkol sa post ni Bobby na nagpapasalamat sa kanilang mayor at isa pang lalaki para sa pagtulong sa kanila. Hinala ng senador, baka daw may kapit o fraternity si Bobby na tumutulong sa kanila upang matakasan ang tungkol sa pagkamatay ni Florence. Ang post niya ay tungkol sa hinihingi niyang gamot. Nangako naman ang hepe ng Balagtas Police na iimbestigahan nila ang maigi kung may ginagawa bang hindi maganda si Ronald kay Florence, dahilan para kusang tumalon ang biktima habang umaandar ang tricycle. Samantala, inihahanda na rin ng pamilya Claro ang formal na pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa magkapatid. Sa mga Facebook post nga ng ina ni Florence, nanindigan siyang ipaglalaban niya ang hustisya para sa kanyang anak. Ayon kay Nelia, hindi sila susuko sa paghahanap ng katotohanan. Naglabas din ng sama ng loob si Nelia sa mga taong nagpapakalat ng fake news. Git ng ginang, hustisya ang kailangan nila at hindi chismis. Sa kabilang banda, nagpapasalamat naman si Nelia sa lahat ng taong nakikiramay, nakikisa at nagbibigay ng pagmamahal kay Florence. Sa huling post ni Nelia, sinabi niyang mag-iisang buwan na simula nang pumanaw ang kanyang anak, subalit wala pa ding napapanagot sa pagkamatay nito. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang nahalala ng pamilya ni Florence ang kanyang pagkawala habang patuloy silang naghahanap ng katarungan. Naway magkaroon nga ng maayos na investigasyon ang naging kaso ni Florence at lumabas din sana ang buong katotohanan hinggil sa kanyang sinapit. Kung kayo ang tatanungin, may hindi ba talagang nangyari kay Florence sa loob ng tricycle at napilitan na lamang siyang tumalon? Meron kayang ginawang masama ang magkapatid sa biktima? Hapon ng February 2, 2026, nang nagulantang na lamang ang mga residente ng isang barangay sa General Santos City dahil sa narinig nilang magkakasunod na putok ng baril. Maya-maya pa tumambad sa kanila ang labi ng isang lalaki at isang babae. Ang masakit pa dito, ang babaeng biktima ay isang nurse na nadabay lamang pala sa karumal-dumal na krimen. Pasado 2:30 ng February 2, 2026, nang nakatanggap ng report ang Police Station 3 ng General Santos City hinggil sa naganap na pamamaril sa gitna ng isang kalye. Agad namang nagtungo sa lugar ang mga pulis at isang SOCO team. Tumambad sa mga pulis ang dalawang biktima na nasa tricycle. Ang lalaking tricycle driver ay agad na binawian ng buhay habang ang pasaherong babae ay naisugod pa sa ospital ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Na-recover naman ng SOCO team ang ilang mga basyo ng bala sa kalye. Ang lalaking biktima ay kinilalang si Even Miana Conde, 32 years old at residente ng Barangay Mabuhay. Habang ang babaeng biktima ay kinilalang si Zerolyn Jean Aguacito, 24 years old na isang nurse, Tubong Esperanza, Sultan Kudarat. Nagmula si Jane sa angkan ng Ilonggo at simple lamang pero masayang pamilya. Pangarap ni Jane na maging isang nurse at natupad naman niya ito. Taong 2024 na nagtapos si Jane ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa Sultan Kudarat State University. Nang sumunod na taon, nakapasa naman si Jane sa nursing licensure examination at naging ganap ng registered nurse. Inilarawan siya ng kanyang ina bilang napakabait, masunurin at mapagmahal na anak.
Ayon naman sa mga naging kaklase ng dalaga, masipag si Jane at determinadong estudyante. Nagtatrabaho si Jane sa isang ospital at bukod sa pagiging nurse, siya din ay isang ina at siya ay bagong kasal pa lamang sa kanyang asawang si Christian. Wala nang mahiling pa si Jane dahil bukod sa natupad na niya ang kanyang pangarap, meron pa siyang masaya at buong pamilya. Subalit hindi pa man natatamasa ni Jane ang kanyang pinagpaguran sa pagiging nurse, napasama siya sa isang trahedya na kanyang ikinasawi. Ayon sa ulat, 2:00 ng hapon natapos ang shift ni Jane sa ospital. Bago umuwi, nagpunta siya sa isang grocery store kung saan siya namili ng mga sabon at fabricon, mga bagay na na-recover ng mga pulis sa crime scene. Paglabas ng grocery store ay pumara siya ng isang tricycle. At ang nakita niyang tricycle ay ang minamaneho ni Even na nooy namamasada. Habang binabaybay ang kahabaan ng 2 kalye, huminto ang tricycle dahil sa traffic light. Maya-maya pa bigla na lamang sumulpot ang isang motorsiklo sa tricycle na sinasakyan ni Jane. At ang sakay ng mga motorsiklo ay pinagbababaril ang tricycle na sinasakyan ni Jane. Sa kasamang palad, bukod kay Even, tinamaan din ang kanyang pasahero na si Jane. Matapos ang pamamaril, agad na humarurot ang riding in tandem upang tumakas patungo sa hindi malamang direksyon. Walang pagsidlan ang lungkot ng asawa at pamilya ng nurse na si Jane nang nalaman ang kanyang sinapit. Git nila, kailanman ay walang nakaaway ito kaya wala silang idea bakit ito tinarget na paslangin. Kaya naman nabaling ang investigasyon sa pagkatao ng tricycle driver na si Even. Si Even ay may asawa at 2 mga anak. Pamamasada ng tricycle ang ikinabubuhay ng lalaki. Araw-araw niyang inihahatid ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Inaabot na nga siya ng gabi sa lansangan para lang may dagdag na kita. Sa investigasyon, napag-alaman na may aktibong kaso pala si Even at nakalaya lamang siya dahil nakapagpiyansa. At napabilang siya sa mga listahan ng most wanted person sa kanilang lugar. Siya ay naging pang number 9 sa regional level, number 2 sa provincial level at number 1 sa municipal. Taong 2023, siya ay inaresto dahil sa 3 count ng kasong pananamantala, homicide, acts of lasciviousness, at kaso tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Pero siya ay nakapagpiyansa at pansamantalang nakakalaya habang dinidinig ang kanyang kaso. Ito ang tinitingnang anggulo ng mga otoridad kung bakit siya tinarget na paslangin. Posibleng may matinding galit sa lalaki ang mga naging biktima niya at sa iba pang kaso na kanyang kinakasangkutan. Napag-alaman din na may naghahanap sa kanya bago mangyari ang krimen. Sa kasamang palad, nadamay lamang ang nurse dahil sa nangyaring pamamaril. Dahil ang totoong target talaga ay ang lalaki, hindi ang nurse na si Jane. Kataon lamang na siya ay pasahero ni Even ng araw na iyon. Naghinagpis nga ang pamilya ng nurse at sigaw nila ang hustisya dahil sa kanyang pagkawala. Napanood naman ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan nakita ang riding in tandem na pumaslang kina Jane at Even. Ang mga lalaki ay nakapantalon, nakasakay sa pulang motor at kapwa nakasuot ng full face helmet. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ng mga pulis para sila ay mahanap. Masama naman ang loob ng pamilya ni Ivel dahil sa natatanggap nilang masasakit na salita mula sa mga netizen. Ayon sa isang post, masyado umanong judgmental ang mga tao na nagsasabing deserve ni Ivan ang nangyari sa kanya. Huwag din daw sanang sisihin ng mga netizen si Ivan kaya nadamay at napaday din ang inosenteng nurse na si Jane. Sinabi pa ng kamag-anak ni Ivan na napagbintangan lamang ang mga biktima sa mga kasong isinampa sa kanya at si Ivan ay isa sa mga taong nakakulong pero walang kasalanan. Naniniwala din sila na lalabas ang katotohanan sa bandang huli. Nananatili umanong inosente si Ivan dahil wala namang inilalabas na hatol ang hukuman laban sa mga kaso sa kanya. Napakasakit nga para sa pamilya ni Jane ang pagkawala ng nurse dahil tanging larawan at mga video na lamang nila magkakasama ang makikita ng kanyang anak. Sa kasamang palad ay wala pa ding nahuhuling sospek at hindi pa rin alam ang motibo sa pagpaslang kina Ivan at Jane. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood?
o kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!